dear cousin, help me. Ano alam ko dito sa Manila? Kung di mo ako tutulungan, humanda ka sa akin. Ayoko magpakasal sa matandang hukluban na amoy lupa. Sunod-sunod kong litanya sa pinsan ko habang nakikipag-usap sa kanya sa telepono. Wala akong alam dito sa Maynila kaya naman nagpapatulong ako sa kanya. Ang plano ko lang naman pumunta sa karatig bahay ng aming lugar pero ang siste, nakatulog ako na mahimbing at nang magising ako hindi ko alam kung saan lupalop ng mundo ko napunta. Nang bumaba ako sa sinakyan kong Victory, puro nagtataasan gusali ang nakikita ko sa paligid at puro daan na hindi ko alam kung patungo saan. Insan, kalma. There is such thing called online map, sira? Sagot naman ng pinsan ko sa kabilang linya. Naku, nasa harap ko lang malamang nasa bunutan ko na. Kasalanan to ng pinakamamahal kong ama kung bakit ako narito ngayon eh. Kung di niya lang ako pinilit magpakasal sa pesting anak ng kumpare niya, di sana di ako lumayo sa hasyenda. Ang aking ama purong Kastila, habang ang mama ko naman Pilipina. Ilang henerasyon na rin ang nagdaan at ang salitang pinagkasundo hindi na bago sa kanila. Kahit ang mga magulang ko pinagkasundo lang din. Ganon din ang mga magulang na nag-iisa kong pinsan na ngayon kasalukuyang nasa US. Malayang nagtatrabaho bilang assistant ng isang sikat na modelo. Minsan nga nakakaramdam ako ng inggit dahil mabuti pa siya, nagagawa niya yung gusto niya. Samantalang ako bawat kilos ko may mga matang nakatingin. I was born in Rancho Trinidad sa probinsya ng Batangas kung saan kilala ang pamilya bilang mayamang hasyendero at hasyendera sa aming lugar. Meron din kaming piling kumpanya na nag-aangkat ng iba't ibang klase ng prutas sa ibang bansa. Sa madaling salita, mula ako sa mayamang angkan. But to be honest, sa edad na 25, di pa ako nakakarating sa ibang lugar. Maliban sa probinsya namin at sa ibang bansa. Pero ang libutin ng buong Pilipinas, ni sa panaginip hindi ko pa nagagawa. Kaya ngayong narito ako sa Maynila, dinaig ko pang mulalang pusa na nawawala sa lungga. Monica, kung umuwi ka na lang kaya sa rancho nyo at nang matigil na yung kahibangan mo. Goodness! Alauna na madaling araw pa lang dito sa Cali. May rampa pang amo ko mamayang alas 10. Kamusta naman ang beauty ko kapag nagkataon, ha? Muling giit ng pinsan ko sa kabilang linya. Sa totoo lang, ang daming litanya sa buhay nitong pinsan ko. Alam na alam ko naman tutulungan niya rin ako eh. Bellamy Hale, ito ang tatandaan mo. Kapag ako naligaw at napahamak dito, sinasabi ko sa'yo, gabi-gabi kang dadalawin ng kaluluwa ko. Hanggang sayang tinatawag mong beauty mo maging ugly. And one more thing, ipagkakalat ko sa buong mundo na may balat kang kulay pula sa may taas ng hita mo. Malakas kong sigaw sa kanya, kahit na nga ba nasa kabilang linya siya. Ewan ko na lang talaga kung di pa mawindang ang buong pagkatao ng pinsan kong si Bella sa lahat ng pinagsasabi ko sa kanya. Oh, ito na, nanginginig pa. Pinagbook na kita ng hotel. Kailangan ba talaga bigkasin ng buong buo yung pesting pangalan ko na yan? 5-star hotel yon, good for 1 week. Nakakaya naman sa'yo, mahal na senyorita. I will call Chad also to help you hanggang matauhan kang sira ka. Pabalang naman ang sagot niya. Napairap na lang ako sa sinabi niya. Mabuti na lang talaga at may pinsan akong maaasahan. But wait, tama bang narinig ko? Sinabi niya bang 5-star hotel? Great! I am running out of money. Nakalimutan ko sabihin sa kanya, kinumpis ka ni daddy lahat ng cards ko. At nanginginig na 2,000 na lang ang laman ng wallet ko. Bellamy Hale! Sasagot pa sana ako ulit pero nawala na si Bella sa linya. Pinutol na ng pinsan ko ang tawag. Wala na ako ibang nagawa kundi ang pumunta sa nakita kong coffee shop at maghintay ng himala. As I enter inside the coffee shop, naamoy ko na kaagad ang mabangong aroma ng kape at tinapay na sadya namang nagpakulo ng tiyan ko. I get my wallet and sat beside the glass window kung saan kitang lahat na naglalakad at nagpalipa ng sasakyan sa labas. Tiningnan kong muli ang laman ng wallet ko at nakita na ang inig na 2,000 na lang talaga ang naroon. Ayaw pa nga yatang pahugot ng isa sa kanila. Paano ko ba ito pagkakasyahin sa loob ng 1 linggo? Sa hotel na sinasabi ni Bella? Nangalumbaba na lang ako habang nag-iisip ng maganda-gandang paraan. Di naman ako pwedeng mamalimos sa daan. Sa ganda kong to baka pagkamalan pa akong artista na nagpa-prank sa mga taong daraan. Hindi rin naman ako pwedeng mag-apply bilang manager o kung ano man dahil wala akong dalang kahit anong patunay tungkol sa educational background ko at mga papel na kailangan para sa pag-apply ng trabaho. Diyos mio, ano ba tong kinasadlakan ko?
Nasa ganoong pag-iisip ako nang biglang tumunog ang cellphone ko at nakita ko may mensahe mula kay Bella. Mahal kong pinsan, yan ang link kung saan mo makikita ang 5-star hotel na kausap ko para sa'yo. Don't worry, bayad na ang 1 linggong ilalagay mo dyan. Maraming salamat sa akin. Napangiti ako na mabasa ko mensaheng yon galing sa pinakamamahal kong pinsan. Binuksan ko pa ulit ang isa pang mensahe na kararating lang galing pa rin sa kanya. PS, utang yan. Tingnan mo sa akin, Papa Goyo. Mayaman ka kaya wag ako. Pakisave din yung number ni Chad na sinend ko sa'yo. Nakwento ko lahat ng kamiserablehan mo sa kanya, kaya wala ka na magagawa pa. Bye! Tulad ng sinabi niya, sinave ko kagad ang number ni Chad. Chad is Bella's best friend. Ewan kung paano at saan sila nagkakilala. Pero ilang beses ko na rin nakasama ang lalaking yon. Ilang beses na rin sila nagbakasyon sa rancho dati. Nangangaling na nga yung leeg ko kalilingon sa kaliwat kanan at gutom na rin ako pero peste. Halos mag-iisang oras na ako nakaupo dito. Wala man lang katulong o kahit sinong taang lumapit sa akin para tanungin ko anong gusto ko. Anong klaseng serbisyo ba ang meron sa lugar na to? Tinaas ko ang kamay ko para kunin ang atensyon at mag-complain sa may-ari ng coffee shop nang biglang may pumasok na lalaki. Matangkad siya, tigit sa lahat, gwapo. At kahit na nakapang corporate attire pa siya, mapapansin mo may abs dahil sa ganda ng pangangatawan at tindig niya. Pinasadahan ko pa siya ng tingin nang lumapit siya sa counter. He looks respectable and smart. Halos lahat ng kababaihan na nasa loob ngayon ng coffee shop nakatingin sa kanya na akala mo nakakita ng artista. And when he turned around, nagtamang paningin naming dalawa na ikinakunot ng kilay niya. Di ko rin inaasang lalapit siya sa akin habang nakapamulsa. Pinasadahan ko pa siya ng tingin pababa hanggang dumapo ang malikot kong mata sa slacks na suot niya. Is there any problem, miss? Tanong niya sa akin na makalapit siya. Kumunot ang maganda kong kilay nang dahil sa tanong niya. Ako bang kausap nito? Bakit naman siya lalapit sa akin? You're raising your hand as if you're calling for someone. Do you need help? Sa sinabi niyang iyon, doon ko lang napagtanto. Nakataas nga pala yung kamay ko kanina pa. What a shame. Basta. Hihintayin ko lumapit ang manager. Bahala ka dun sa buhay mo kahit kano ka pa kayami. Leonardo's POV. Di alintana ni Leonardo ang mahuli sa trabaho dahil siya naman ang humahawak at nagmamay-ari nito. At dahil nga huli na, gawa ng inumang naganap na nagpakaaga sa bahay ng kaibigan niya. Di na rin siya nagmadali pa. I went inside the coffee shop next to my building to buy a coffee para mawala din yung lasa ng beer na ininom namin. Dire-diretso akong pumasok hanggang counter para sabihin ang order ko at na makapagbayad na tumalikod ako para humanap ng upuan habang hinihintay ang in-order kong kape. Napatingin-tingin ako sa paligid dahil maraming tao ngayon sa coffee shop. But a woman raising her hand caught my attention. She looks lost or something. Kaya nagdesisyon akong lumapit sa kanya at kausapin siya. Nakadalawang tanong na ako sa kanya pero ni isang sagot. Wala man lang ako napala. And where she keep on raising her hand. Weird. Umupo ako sa katabing mesa ng babae habang hinihintay ang kape ko nang may dumaang waiter at hindi naman kaagad ng babae sa kabilang mesa. Hoy! Kanina pa ako nakaupo rito at halos kaluhin ang pang-ibaba ko pero ni isa sa inyo wala man lang lumapit para tanungin ko anong gusto ko? Mataring na singhal ng babae na kanina'y nakataas ang kamay sa waiter na dumaan. At dahil katabing mesa ko lang siya, rinig na rinig ko ang pinag-uusapan nila. Ma'am, kung may order po kayo, doon niyo po sa counter sabihin. Sagot naman ng waiter na tinuro pa ang counter na tinutukoy niya. Uutusan mo pa ako? Ikaw ang nagtatrabaho dito? Hay nako, makalayas na nga? Giit pa ng babae bago tumayo at naglakad palayo. Pinasadahan ko naman ang tingin ng babae na nakaboots na itim hanggang tuhod. Nakasuot ng white crop top at fitted na pantalon. May dalang isang malaking maleta at backpack. Sa pananalita at kilos ng babae, isa lang ang masasabi ko sa kanya. Ang weird niya. Sa kabilang banda, Hoy Leonardo, ano? Magbumukmuk ka na lang dito sa kumpanya mo? Man, napakayaman mo na. Do you even know the world relax and enjoy life? Tanong sa akin ng pinsan kong si Chad. Hindi ko rin alam kung bakit pero bigla na lang sumulpot ang pese na to sa opisina ko. Chad is my cousin from my mother's side. Except for my crazy friends, malapit din sa akin si Chad. Sanggang dikit kong tawagin. Nag-iisa akong anak
habang si Chad naman may isang nakababatang kapatid. Wala akong gana. Ano bang kailangan mo sa akin at narito ka? Huwag mong sabing pera dahil marami ka niyan, he said while glaring at him. Chad is also a businessman. Siya ang namamahala ng land and subdivision company nila, habang ako naman sa engineering firm. At the age of 25, I choose to create my own career in my chosen profession, which is engineering. My family owns a company that sells different kinds of brands of liquors from mild to strong. Bukod pa sa Pilipinas, may branches na rin yon sa iba pang karatig bansa. Ilang beses ding inalok sa akin ng aking ama ang kumpanyang iyon, ngunit ilang ulit ko ring tinanggihan. Sa kadahilan ng ayokong pamahalaan ng kumpanyang, ilang beses na rin nagsalin lahi. Higit sa lahat, kaya kong tumayo sa sarili kong paa. Wala naman bro, may inasikaso lang ako doon sa hotel ng kaibigan mo, he said while texting and sitting in my couch na nakatas pang paa. Kala mo talaga kung sino umasta tong lalaking to eh. Dayton's Hotel? Bakit? Anong inasikaso mo doon? Babae lang alam kong inaasikaso mo sa hotel ah. Kulot noong tanong ko sa kanya. Ni hindi man lang ako pinansin na magaling kong pinsan dahil abala siya sa kate-text at tumiiling-iling pa nga. Sino ba yung katext mo't para kang si Rajan? Bahagya siyang lumingon sa akin bago bumalik ulit sa pagte-text. Si Bella. By the way, yung house and lot na binili mo sa Honest Guapito Subdivision, ayos na. Pwede mo nang lipatan kahit bukas na bukas. At naroon din si Mateo pati ang asawa niyang si Norma. Ang weird ng pangalan ng subdivision ha. Buti ay na-prove yun. Mahabang saad niya sa akin. Kahit ako nga nawiwirduhan sa napili ni Mateo yung ipangalan sa subdivision na yun. That name came from our group chat. As you can see, I have 6 friends. Bilhin namin yung subdivided lot property kay Chad para doon magtayo ng sarili naming bahay. At dahil unang nag-asawa si Mateo, siya ang unang lumipat doon sa subdivision. Kung hindi lang sana siya umalis, baka kaming dalawa na ang unang lumipat doon. Ang tagal na rin pala mula nang umalis siya. Wala na rin akong balita sa kanya. Kasalanan ko rin naman eh. Ako mismong pumutol sa komunikasyon naming dalawa. I am still trying to move on. Pero di pala madaling kalimutan ang 5 taong pinagsamahan naming dalawa. Peste. Bakit pa naisip ko na naman yon? I shouldn't have think about her. Not now. Pwede ba akong manghiram sa kasambahay niyo saglit habang sa may makita ko? I mean, kailangan ko ng katulong kung sakaling lilipat na ako doon. I asked my cousin when suddenly came that in my mind after a deep thought about my ex. I hope that he lend me a help. Puro kapestihan lang kasi ang alam ni Chad. Why don't you hire your ex-girlfriend? Malay mo willing siya tapos magkabalikan kayo. Sira? Akala niya naman kilala niyang ex-girlfriend ko. Oo, nabanggit ko sa kanya si Vanessa dati. Pero ni minsan di pa niya nakita. Dahil bukod sa ibang bansa nag-aaral sa Chad, nang ibang bansa rin si Vanessa nang umuwi naman sa Chad dito. Anyway, I'll go ahead. My friend messaged me to help her cousin. Matapos niyang sabihin yon, lumayas na rin si Chad kaagad. Monica's POV. Monica gets annoyed on finding the LRT that Chad said. Hoy Bughaw, where are you? Pinapangako kong mawawala ka sa mundong to for making me find that LRT. Whatever, hindi ko alam ang itsura ng LRT na yan. Sunod-sunod pang litanya ko nung sagutin ni Chad ang tawag ko. Instead of staying at the hotel that my cousin booked for me, napagkasundoan namin kay Chad na muna ako titira hanggang makahanap ako ng trabaho. Calm down, woman. LRT lang, di mo pa alam? Saan kuweba ka ba nang galing? Sabi kasing aral muna bago harot. Basta, dyan ka lang sa labas ng Dayton's Hotel, malapit na ako. And one more thing, LRT is a handsome guy, brown eyes and 6 foot tall, I think. Bye! Sa sinabi niyo ni Chad, na-curious ako. Kung sinabi niyang gwapo pa lang kailangan kong hanapin, di sana kanina ko pa tinanong kung sino si LRT sa kanila. Napakarami kayang gwapong naglipa na dito. Excuse me, are you LRT? Tanong ko sa lalaking dumaan sa harap ko. I think he's 6-footer but his eyes were gray, not brown. No, I'm Kevin. Binigyan ako na nagtatakang tingin ng lalaki habang umalis din kaagad. Siguraduhin lang talaga ni Chad na gwapo yung LRT na sinasabi niya, kundi lagot siya sa akin. Nakalimang tanong pa ako sa mga lalaking napapadaan kung sila ba si LRT. Hanggang mamataan ko ang isang lalaki na kaparehong-kapareho sa description ni Chad. Lumipat ako sa kanya. Marahan siyang tinanong. Kahit na nga ba hindi maitimpla ang itsura ng mukha niya.
Hi, sorry pero ikaw ba si LRT? Tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Kumunot pa ang makakapal niyang kilay, na lalong nag-emphasize sa masungit niyang aura. He looks familiar though. I'm 100% sure that I'm not a damn LRT. I'm not a human, not a transportation. Pasigaw niyang sagot. Hala, bakit galit? Nilampasan niya ako bago sumakay sa napakagara niyang sasakyan. And now, I realized that the LRT was not the person. That is a vehicle. Prisit na Chad. Pinagmukha akong sira kakahanap sa LRT. Akala ko tao? Lagot ka sa aking bughaw ka. Ilang minuto pang lumipas bago dumating si Chad. Hey, senyorita. Agad kong binatukan sa Chad na lumapit sa akin pagkarating niya. Hey, para saan yun? Halos maalog yung utak ko sa pagbabatok mo ah. Nakangusong reklamo niya habang nanlalaki ang mga mata at tinawakan ng batok niya. Peste ka? Mabuti na lang hindi ko kilala at di rin ako kilala ng mga pinagtatanungan ko kung sila ba si LRT. I thought LRT is a human just the way you described it. Halos tumalsik lahat ng laway nang sira sa kakatawa dahil sa kalokohan niya. Sinabunutan ko pa siya at pinagkukurot makaganti man lang sa lalaking to. Ang dali mo namang maloko. Mamaya ipapakilala kita sa LRT, okay? Parehong-pareho kayo ng pinsan mo eh. Mga mapanakit. Sumakay na kami na sasakyan upang pumunta sa kung saan mang lupalop ng mundo. Niwala nga akong kaide-ideya sa lugar na to, kaya mabuti na lang din narito sa Chad. See that? That's the LRT, mahal na senyorita. He pointed the LRT. Isang mahabang sasakyan na mistulang tren. That's a train. Sinabi mo sanang tren, di sana alam ko, sira. I said, bago binatukan ulit ng bahagya ang batok niya. After an hour of driving, nakarating kami sa rest house niya raw na nakatayo sa Tagaytay. Napakagandang tingnan, lalo na kapag nasa labas ka. It looks like a native house with a modern touch. May infinity pool sa gilid at napakaraming halaman na namumulaklak ang nagkalat. I can stay here forever, Chad. Pwede na ako rito. Now get my things and follow me inside the house. Pronto! Namamangha pa ring utos ko sa kanya. Aba naman, senyorita, ipapaalala ko lang bahay ko to. At ako ang amo dito kaya ikaw ang kumuha ng gamit mo. At saka isa pa, anong stay here forever ang sinasabi mo dyan? Asawa kita? Diyos ko, patawarin. Kahit di na ako mag-asawa pa. Sunod-sunod na sagot niya naman sa akin. Habang may pasuka-suka pang naralaman. Anong tingin niya sa sarili niya? Napakagwapo? Kamukha nga niya si Babalu eh. Kung makapagsalita ka, parang ikaw pa nalugi ah. Hoy, my mom said, I have a beauty that can capture even hard as a rock heart at naniniwala ako doon. Samantalang ikaw para kang kalabaw namin sa rancho nung lapasma. Pwe, bagay kayo ni Bella, magsama kayong dalawa. Sunod-sunod din giit ko habang hila-hilang maleta ko at hawak naman ni Chad yung bag ko.